Alright, pagkain natin today is, tawag nito is Gerger salad na may carrots tsaka egg tsaka lettuce din at hindi lang yan, meron din tayong fish for today. So healthy living tayo. Yan, masarap yan. Dahon na yan. Gerger salad tawag dyan. Yan yung carrots, may ano pong meron dito, merong sibuyas at may sauce din to na medyo sweet and sour vinegar. At after nyan, may plano tayo. Magbabike tayo maya-maya. Sisimulan natin. Sabay yung pagbablog. So, topic natin for today, abangan nyo. Workout, pagninegosyo, then yung power of focus. One product at a time. Abangan, panoorin nyo. Alright, andito na naman ako. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon is about sa pagninegosyo at saka power of focus. Pero bago yan, magbabike muna tayo. Hindi natin mapapakinabangan yung yaman natin pag hindi tayo healthy. So first, cycling. Enjoy. Ay, panalo. Sulit dito ngayon na humid. So maganda magbike. Alright, ang topic na pag-uusapan natin ngayon is yung pagninegosyo tsaka yung power of focus. Dito natin malalaman na tapusin nyo yung video na to kung gaano kahalaga yung power of focus. Ako nga pala si Leonair, isang negosyante at hanggang ngayon nag-aaral pa rin sa pagninegosyo. So, mahigit 10 taon na akong agripreneur at i-relate natin dito yung pagninegosyo at kung gaano kahalaga yung power of focus pag may isang product ka lang. Dapat isang product lang, wala nang iba. Pag nagsisimula ka pa lang sa isang negosyo. Alright, 10 years of struggle para sa sarili kong negosyo sa pagiging agripreneur. Kasi nga, ang ginagawa ko before is gusto ko lahat ng product meron ako. Noon, meron akong dragon fruit, meron akong coconut, meron akong baka, meron akong kambing, meron akong tupa, meron akong mga native trees, meron akong cacao, meron din naman akong mga fruit trees. So, ang nangyari sa akin, parang nababaliw ako yung pagmamanage ko, isang malaking problema kasi ang problem ko pala is yung power of focus, which is napakahalaga sa isang negosyo. Ngayon, hinay-hinay ko siyang winawala. Binibenta ko yung baka ko, yung kambing ko, yung mga livestock ko. So, nakapag-decide ako ngayon na mag-focus ako sa isang product. Then, from that, ang gagawin ko is, pag na-establish ko na yung isang product, then magpo-push through din ako sa second product. Kaya, nung una, napakahirap. Yung energy ko, kahit nagma-maximize ako ng 4 hours, parang nadidrain ako kasi nga nagmamanage ako ng, let's say, sa dragon fruit. Pag may problem yung dragon fruit, then papunta din naman ako sa ibang problem tulad ng mga fruit trees, din sa coconut, din sa cacao. So napakahirap po pag marami kang products na minamanage. So dapat pala isa lang talaga, isang product lang, then i-build mo yung product na yon para mas mataas yung chances mo na maging successful ka sa isang product na yon. At ang gawin mo sa isang product na yon, gawin mong malupit ang product mo. Yun lang pala yung sikreto para mas maging successful ka sa pagbi-business na isang product lang at yung power of focus. Ganong kahalaga yung power of focus sa isang product. So ano ba yung mga benepisyo pag nag-focus ka sa isang product? Dito natin papasok yung pagninegosyo at malalaman natin over time. So
Ngayon, isang product na lang yung pinagtutunan ko ng pansin, which is very passive. So ang binibigyan ko ng focus ngayon is doon ako sa dragon fruit. Yun yung importansya ngayon. So nagsiswitch ako sa isang product kasi nga isang product pa lang malaki na yung problema. Kung paano mo i-scale up, kung paano yung marketing mo, kung paano yung sales mo, kung paano yung pag-prevent mo sa disease ng isang tanim, kung paano yung pag-manage mo, yung fertilization, yung irrigation, yung pag-manage mo ng soil, at hindi lang yan, yung calendar mo sa activities mo sa farm. So ganun din sa pagdinegosyo, kahit anong aspeto, dapat isang product lang muna, then by that, magpo-focus ka sa isa. So ganun din naman si Elon Musk nung nagsisimula siya sa PayPal. Ang nangyari sa kanya, isang product na yun yung binibuild niya sa hanggang sa sumikat siya doon, nabenta niya yung more than $100 million. Then doon na siya nakapagsimula ulit. Then nag-build ulit siya ng product, then in-scale up niya yung sistema niya sa pagninegosyo. So yun po yung sikreto, isang product lang. Hindi tayo maging greedy sa iba't ibang klaseng product na gusto natin. Hindi pala ganun yung pagninegosyo. So yun yung naging tuition fee ko sa pagbi-business, which is napakalaking lesson learned ko sa pagbi-business for more than 10 years. So isang product lang pala, either mamimili ako sa dragon fruit or mga fruit trees or sa livestock. So isang product lang. Yan lang po yung sikreto para hindi sasakit ng ulo nyo. So ngayon, malalaman natin, rate of success nyo mataas. 5 benepisyo pag isang product ka lang, kasi yun lang pala yung sikreto ng isang business para mag-succeed. Hindi natin kailangang maging greedy na gusto natin kunin lahat ng products o services. Dapat isa lang, mag-focus ka lang sa isa, kasi sa isa pa lang, pag hindi mo na-solve, mas mahirapan kang mag-scale up sa isang negosyo. So dito, ito yung benefits pag isang product ka lang at binigyan mo ng pagpapahalaga yung business na yon o isang product o services na yon. So una, ano ba yung benepisyo niya? Pag meron kang isang product, is yung kalidad ng produkto mo. Mas gaganda yung kalidad ng produkto mo kasi nga nakafocus ka sa isa. Ang mangyari sa produkto mo is mapapabuti mo at magiging perpekto yung produkto mong gagawin pag nakafocus ka lang sa isa, kasi wala kang iisipin. Sa araw na yan, pag nakafocus ka, kasi yung energy lang natin sa isang araw, ang pinaka-maximum niyan is 2 oras lang. Pag yung na-maximize mo yung potential mo para sa isang negosyo. So, pag may focus ka, mas mapapabuti mo at mapapaganda yung kalidad ng isang produkto mo na magbibigay sa'yo ng mas mataas na rate para mag-succeed ka. Pangalawa is brand identity. Mas mapabilis yung identity mo sa isang produkto o serbisyo na binigay mo, kasi nga isa lang. Yung taong naging ka-business dealings mo is hindi siya maguguluhan kung ang negosyong binibigay mo is isa lang. So halimbawa, meron kang business ng aircon. So paglupitan mo yung pagninegosyo ng air condition repair at magaling ka dyan, iisipin ng tao na maririnig lang niya na pag nasira yung AC niya, so ikaw agad yung tatawagan niya, so wala nang iba. So hindi magkakagulo o walang komplikasyon o confusion doon sa mga tao na bigyan mo ng serbisyo o produkto pag meron ka lang isang produkto. So yung brand identity mo, mas maging kilala ka pag isa lang yung produkto mo. Sa brand identity naman, magbibigay yan ng mas matibay na identity para sa isang negosyo mo, na ikaw agad ang kikilalanin sa isang komunidad na yan ang produkto at serbisyo na binibigay mo. At hindi lang yan, mas makikilala ka sa merkado na yan ang expertise mo. Kasi nga, isa lang yung focus mo at mabibigyan mo siya ng tuunang pansin na mas makilala yung brand mo na nagbibigay ka ng produkto at serbisyo. Pangatlo, mas madali yung sales at marketing mo. Yung mismong mga taong nagma-market at nagsisale sa produkto o serbisyo mo, yung mangyayari dyan is mas maging expert sila sa serbisyo o produkto na binibigay mo, kasi isa lang yung focus nila. Ang chances na mabibigay nila is hindi man perfecto pero mas malapit doon.
Yun ang kagandahan pag isa lang yung produkto mo. Mas tataas yung sales at mas gaganda din yung marketing mo. Pang-apat, mas mabilis kang mag-innovate sa product mo. Hindi ka mahihirapan kasi isa lang yung produktong pinopokus mo. So sa pag-i-innovate naman, nasa diskarte mo yan kung paano mo mas palulupitin pa yung produkto mo at kung mas gawin mo moderno na makakasabay ka sa competition. Ganong kaganda pag may isang produkto ka lang. Pag pinalupit mo yung produkto mo at nag-e-innovate ka, mas madali para sa'yo pag may isang produkto ka lang. Kaya nga sa pagdinegosyo, ang kailangan mo is isang produkto lang muna. Ganong kahalaga yung isang produkto na yan. Bigyan lang natin ng focus, huwag tayong ibang negosyo. Yun ang pinakamalaking balakid sa atin pag naiinggit tayo na umaasenso sila. Ang sa pagninegosyo, by season yan eh. So, ganun din sa panahon, may season ng tag-init, may season din ng taglamig, may season din ng tag-ulan, may season din ng winter. So, antayin mo yung season mo at mas lalo mo pang lupitan yung isang produkto mo at galingan. Yan ang sikreto kung bakit at ganong kahalaga yung isang produkto na yan. At hindi lang yan, pag isa lang yung produkto mo, mas mababa yung risk mo kasi nga mas namamaster mo yung produkto mo. So sa mababa naman na risk, pag may problema ka, mas hindi ka mahihirapan at hindi ka magkagulo-gulo sa maging solusyon mo. Kasi nga isa lang yung produkto mo eh. At hindi lang yan. Isa lang yung produkto mo, so mas mabilis yung pagtugon mo sa problema. At hindi ka mahihirapan at ang yung focus mo is 100%. Ganong kaganda pag isa lang. So pag isa lang yung produkto mo, mas lamang ka at mapapaganda yung identity mo at branding mo. At hindi lang yan, mas maging efficient ka dun sa product na binibigyan mo ng focus. Ganong kahalaga yung power of focus. Isa lang. Huwag tayong maging greedy sa klase ng business na meron ka. Ano ba yung reason ko kung bakit ko to sinasabi? Kasi nga, ang paniniwala ko is kaya nating magnegosyo kahit sa maliit na paraan. Magsimula lang tayo sa isang product at i-scale up mo. Kahit magsimula ka sa isang bagay na makikita mo sa bahay mo, pwede kang magnegosyo. Halimbawa, yung lumang sapatos, diyan ka muna magsimula, ibenta mo. Doon nagsisimula yung entrepreneurship eh. Hindi yan sa mag-aaral ka sa magandang school, mag-aaral ka sa international school. Para sa akin, hindi yun yung sukatan ng entrepreneurship eh. Ang sukatan ng entrepreneurship, kahit walang-wala ka, magsimula ka sa maliit. Kung mayroon kang lumang damit, pwede mong ibenta yan. Diyan nagsisimula yung entrepreneurship para sa akin at pagninegosyo. Then mag-focus ka muna dyan. Mag-focus ka muna sa isang product na sa tingin mo at ibenta mo. Ganun po kahalaga. Kaya nga, isa lang yung paniniwala ko, pag ang pagnenegosyo, hindi mo kailangan ng komplikadong pag-aaral, komplikadong produkto, at komplikadong serbisyo. Simulan mo sa sarili mo kung anong meron ka ngayon. Pwede kang magbenta ng kahit ano, o kung may skills ka naman, pwede mong i-offer yung time mo tsaka skills mo as in return para sa serbisyo at produktong binibigay mo. Ganun lang po yun. Sa pagninegosyo, tatlo yan. Either, kung wala kang skills, may time ka, pwede mong gamitin yung time mo para kumita ng pera. Diyan nagsisimula po yung entrepreneurship. Pag wala ka namang time, may pera ka, pwede mo rin gawin yan as an investor. Doon din nagsisimula yung pagninegosyo. Pag wala kang pera, pwede mong gamitin yung time mo, tsaka yung skills mo para kumita ng pera, at diyan nagsisimula yung pagninegosyo. At sabi ko nga, isang produkto lang o serbisyo yung kailangan mo. Hindi mo kailangan ng maraming produkto at serbisyo para mas maging successful ka. Ang kailangan mo lang is isang product at bigyan mo ng focus sa buhay mo. Ganong kahalaga yung power of focus sa isang produkto. Mga ka-investor, sinasabi ko to sa inyo kasi nga
Ang pagninegosyo, nagsisimula yan sa malit na bagay. Pag ginawa mo yan at may focus ka dyan at isa lang yung produktong binibigay mo, mas malaki yung chance mo na maging successful ka. Ganun lang po. Ganun lang kaalaga. So mag-join po kayo dito sa baba. Meron po akong community, Pinoy Group Investor, na naglalayon na magtulungan tayo sa isang komunidad para mas mapabuti pa natin yung ating mga negosyo. Tandaan, Pinoy, aasenso ka pag may disiplina, negosyo at pangarap para sa pamilya mo at sa bansang Pilipinas. Yun lamang po.